Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Ang ultimate wish ni Coach Tim Cone. Playoff senaryo ng Barangay Ginebra, sino ba ang possible nilang makaharap? Sa ngayon nga mga chong, ay mayroong dalawang natitirang laro ang Barangay Ginebra. Yan ay sa January 7 kontra Northport, January 13 naman kontra NLEX Road Warriors. Napaka-importante nga ng dalawang laro na yan para sa kupunan ni Coach Tim Cone dahil dyan nga nakasalalay ang pag-asa nilang makuha ang kanilang twice to beat advantage at kung saan sila tutungo sa paparating na quarterfinals. Pero ano-ano nga ba ang mga senaryo sa kupunan ni Coach Tim Cone? First scenario, kung may papanalo ng Ginebra ang lahat ng kanilang natitirang laro, matatalo ang Phoenix sa kanilang last 2 games at matatalo ng isang beses ang Meralco Bolts, ay aangat ang Barangay Ginebra sa number 3 spot sa team standings para makuha ang twice to beat at makakatapat nga nila dyan ang number 6 spot na Northport Batangier. Yan nga ang pinaka-malinaw na senaryo at pinakamadaling match-up pagpasok ng quarterfinals para sa Barangay Ginebra. Dahil aminin na natin mga chong na liyamadong-liyamado ang Barangay Ginebra kontra sa Northport. Ang possible na maging problema lang nila dyan ay itong kanilang former forward na si Arvin Tolentino. At naniniwala ko na kaya yang gawan ng paraan ni Coach Tim Cone dahil alam nila kung paano maglaro ang nasabing forward. Pero hindi nga nila po pwedeng maliitin ang Northport Batangier dahil napakaganda nga ng ipinakita nilang performance sa kanilang mga nakalipas na laro. Pangalawang senaryo para sa Barangay Ginebra na kung matatalo sila ng isang beses sa kanilang natitirang dalawang laro, ay lalabo nga ang chance nila na makuha ang twice to beat advantage at mananatili nga sila sa 5th spot kung saan pwede nilang makaharap dyan ay ang batang kupunan na Phoenix Super LPG with twice to win disadvantage. Alanganin nga dyan ang kupunan ni Coach Tim Cone dahil maganda ang inilalaro ng Phoenix Super LPG ngayong elimination round. Final scenario, paano naman kung matatalo ang Ginebra sa kanilang huling dalawang laro? Ang sagot, babagsak nga sila sa 6th spot at possible naman na makalaban nila dyan ang nasa number 3 spot, ang Meralco Bolts with twice to win disadvantage. Medyo alanganin nga dyan ang kupunan ni Coach Tim Cone. Alam natin na nanalo ang Ginebra sa kanilang huling tapatan nitong elimination round. Pero once nga na magtapat sila sa quarterfinals, ay hindi yan magiging madali. Unang-una, mahaharap ang Ginebra sa twice to win disadvantage. At the same time, gigil na makabawi ang Meralco Bolts. At para maiwasan yan, ay kailangan talagang maipanalo ng Ginebra ang kanilang last 2 games. Kaya naman napaka-importante talaga ng natitirang dalawang laro para sa Barangay Ginebra. Dahil diyan nakasalalay kung saan sila tutungo pagpasok ng quarterfinals. At tignan na lang natin ang mangyayari sa mga susunod na mga araw. Dito naman tayo sa kabilang balita, ang ultimate wish ni Coach Tim Cone. Ang Barangay Ginebra nga mga chong ay ang masasabi nating successful team sa buong taon ng 2023. Matapos nilang talunin sa hindi malilimutang championship game ang Bay Area Dragons. Gusto nga ni Coach Tim na manatili ang kanyang kupunan at makakuha pa ng more championships. Pero bukod nga sa Barangay Ginebra, ay mayroon ngang ultimate wish itong si Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas. Yan ay i-continue and follow up ang kanilang nagawa last Asian Games.
Gusto nga ni Coach Tim Cone na may pagpatuloy pa ng Gilas Pilipinas at masundan ang nakuha nilang gintong medalya. Last Asian Games nga daw ay ang hindi makakalimutan ni Coach Tim Cone dahil naging successful nga daw ang kanilang Asian Games stint dahil sa suporta ng PBA, MVP Group, San Miguel Corporation, lalong-lalo na si Al Francis Chua. Naniniwala nga si Coach Tim na hindi dyan matatapos ang pagkuha ng gintong medalya ng ating national team. At para nga daw maipagpatuloy ang winning culture ay wini-wish ni Coach Tim na patuloy pa rin ang pagsuporta ng San Miguel Corporation, MVP Group at PBA sa ating national team. Para sa akin mga chong, ay tama yung mga sinabi na yan ni Coach Tim Cone. Dahil kung supportive at hands-on nga yung management, ay mas ginaganahan yung mga players na ilabas ang kanilang tunay na laro. Yan nga ang kulang sa ating national team nitong mga nakalipas na taon na todong suporta at hands-on, lalong-lalo na nitong si Al Francis Chua. At tignan na lang natin kung matutupad ang wish na yan ni Coach Tim Cone.